So, ang sa akin lang po, alam ko na no one's invalidating yung nararamdaman ng bawat isa towards the Marcoses, okay? Pero isang bagay na masasabi mo na iba si Amy Marcos sa ibang Marcos. Bakit? Si Amy Marcos lang ang parang hindi ko pa nakikita na close kay Lisa Marcos at close kay Tambi. Siya lang yung Marcos na hindi kayang hawakan sa leeg nitong dalawa na to. At sa mga nakikita ko, ito ay opinion ko. Pero sana, gusto ko ng Amy versus Lisa showdown. Kasi meron yung mga nagsasabi, hindi kaya ni Amy si Lisa, ganyan. Parang gusto ko patulan yung pambubuyo na yun. Parang, si Lisa. Siguro mag-away na nga kayo para sa ikatatahimik ng mga kaluluwa namin. Pero Miss Joey, binibigyan na tayo kasi ni Daryl Yap ng dito na kumbaga ng hint sa nangyayari sa loob. Kumbaga parang ito si Senator Amy, hindi talaga sila okay ni Lisa. At most certainly hindi rin sila okay ni Martin. Dahil nga sa nakita rin natin noong panahon ng Pilangka na ano nga bang tawag doon, yung People's Initiative, di ba? Alam naman natin. Pinahiya ng bonggang-bongga ni Amy si Martin. Correct, halos lumubog sa natatayuan niya si Tambaloslos nung araw na yun na nagbatuhan sila ng putik ni Tambaloslos. So may dalawang tao na alam natin na malaking part sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tanggapin na natin, andyan si Tambaloslos at andyan si Butod. Alam natin na part sila ng gobyerno na kahit hindi naman sila halal. Hindi naman halal yan para mamuno sa buong bansa. Pero part sila sa governance na nangyayari ngayon. At alam natin na since hindi sila okay netong si Amy, alam natin na kaya ganyan ang behavior ni Senator Amy towards the actions of the government. Alam rin kasi ni Senator Amy na yung mga actions na yun ay may influence galing kay Butod at Tambaloslos. So tanggapin na natin yung katotohanan na Marcos man si Amy, hindi siya kaya hawakan sa leeg ni Tambaloslos at ni Butod. Sabi ni Kwikwi, sinabi mo dati, Joey, na never again sa mga Marcos. Kasi nga sinabi ni Inday yun. Nag-agree lang ako sa sinabi ni Inday. Nung buisit na buisit ka kay BBM, at matagal akong buisit kay BBM. In fact, I'm gonna make sure na yan sila Sandro, sila never na talaga. Never na talaga. Actually, even doon sa mga anak ni Amy, doubtful ako sa venture niya sa politics. Never na talaga. Never na talaga. Sinabi yun ni Inday. At nag-agree ako kay Inday. Pero, I am not the one who's going to, yung parang gano'n yung, hindi ako yung parang, Diyos ko, nakikita niyo naman, anyway, di ko na kailangan explain yan. Ayan. Anyway, hello, we deserve better. Hi, Ate Joey. Linaw po ba? Malinaw. Okay po. So, regarding dito sa topic natin ngayon, let me introduce some topic kasi na hindi na Baga parang, point na hindi napapag-usapan. Bakit ba 10 lang yung PDP? Bakit sa palagay ng mga supporters ni PRRD, 10 lang yung binuong lineup? Dahil ba hindi kayang bumuo ng 12? Mali kayo doon. Kayang bumuo ni PRRD ng 12 candidates. Di ba? So, bakit hindi nag-come up with 12? Ano ba? Bakit hindi nag-come up with 12? Kasi, yung kulang, politika, strategy. Kumbaga kung titignan mo, kung bakit hindi 12, wala pang nananalo sa history na 12 straight ang nanalo. Kung babalikan natin yung mga nakaraang Senate election, sige, see it for yourselves. Research, sino yung mga line-up ng mga kandidato, ng mga... we deserve better. Teka lang babasagin lang kita ng konti-konti dito. Okay. Alam mo, 10 lang talaga. Kasi 10 lang talaga. Kasi hindi talaga mabuo yung 12. And it is simply because PDP doesn't really have money. So if you're going to run as a PDP candidate, you have to bring your own chair. So ganun yun. So let us not romanticize, 10 siya kasi 10 lang talaga.
Hindi talaga nabuo yung 12. It's not a strategy, it's not an ano, ganyan-ganyan. Because there are some logistical considerations to that. Pag tatakbo ka as a PDP can, kaya nga ako, no? Kaya nga ako, sabi ko, kaya ang default ko yung Duterte. Bakit? Kasi may mga risk yung mga yan. Walang perang PDP. Pag tumakbo ka under PDP, dala-dala mo yung sarili mong puwet. So it's not yung parang strategy yan dahil ganito, let's not put sugar to it. Kaya 10 yan kasi 10 lang talaga yung kayang tumakbo na kayang dalhin yung sariling puwet. Ganun mo. Thank you po. So, bale sige. Dagdag ko na lang doon is bakit in-endorse ni VP Sara si Amy tsaka si Villar? Ito lang po yung pananaw ko sa pag-endorse ni VP Sara sa dalawang candidates ng dating kandidato, o alam ko si Villar nandun pa rin. Pero yung dalawang yan, part din sila ng alyansa. Pero bakit sila? Kasi sila yung mga kandidato na most likely manalo and most likely hindi boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Hindi ko sinasabi na pag nanalo si Amy, pag nanalo si Villar, hindi na may impeach si VP Sara. Hindi 'yon ang punto kung bakit sila in-endorse ni VP Sara. In-endorse sila ni VP Sara kasi may reason siya na siya lang ang makakapagsabi kung ano 'yon. Okay? So when it comes to Senator Amy, pinipilit niya na ipakita sa atin talaga yung effort na patunayan yung kanyang side dito sa nangyari kay PRRD. Well, may mga lumalabas na argumento na bakit wala siya sa mismong araw na dinala si PRRD sa dahig. That's something na malalaman natin in the future. Pero ngayon, mag-focus tayo sa kung sino ba yung gumagawa ng paraan para ilabas ang katotohanan sa atin, sa ating mga normal na Pilipino. Although, ano rin naman yun, fair question rin naman yun, na parang, I really want to know, parang what was Senator Amy thinking at that time? Na ganun yung nangyayari. And in the same manner na visible ba lahat ng PDP nung araw na yon, nung March 11? Are they all visible? No. Nung araw na yon? Like lahat ng mga yung nasa Duterte, yung are they visible on that day also? Hindi po. Hindi rin naman lahat di ba? Hindi rin naman lahat. Pero, yun nga, parang sa akin, yung mga ganong klaseng demand, medyo yung emotionally charged kasi yung mga ganong klaseng demand. Hindi mo rin galit, ganyan. Pero, kasi dapat ilagay natin sa tamang lalagyanan yung galit natin. Kaya para wala tayong mga unreasonable na mga demands, ganon. Kasi meron kasi ang mga tao ngayon umaandar emosyon dahil sa nangyari. Kapag mataas kasi ang emosyon natin, hindi natin naiisip kung ano ba yung kabuuan na mga pangyayari. Teka lang, Francis, parang nakuha mo na ang accent ni Auntie Claire. Kukunin ko na yung trabaho ni Auntie Claire Handa na po ako para sa inyong mga katanungan. Ikaw ba? Ikaw ba ang naghahanap? Ikaw ba? Ayun. Okay. So, ang sa akin lang po, alam ko na no one's invalidating yung nararamdaman ng bawat isa towards the Marcoses. Okay? Pero isang bagay na masasabi mo na iba si Amy Marcos sa ibang Marcos. Bakit? Si Amy Marcos lang ang parang hindi ko pa nakikita na close kay Lisa Marcos at close kay Tambi. Siya lang yung Marcos na hindi kayang hawakan sa leeg nitong dalawa na to. At sa mga nakikita ko, ito ay opinion ko. Pero sana, gusto ko ng Amy versus Lisa showdown. Yeah. Totoo lang. Kasi meron yung mga nagsasabi, hindi kaya ni Amy si Lisa, ganyan. Parang gusto ko patulan yung pambubuyo na yon. Parang, si Lisa. Siguro mag-away na nga kayo para sa ikatatahimik ng mga kaluluwa namin. Pero Miss Joey, binibigyan na tayo kasi ni Daryl Yap ng dito ng kumbaga ng hint sa nangyayari sa loob. Kumbaga parang ito si Senator Amy, hindi talaga sila okay ni Lisa. At most certainly hindi rin sila okay ni Martin. Dahil nga sa nakita rin natin noong panahon ng
PI. Pilangka na ano nga bang tawag doon, yung People's Initiative, 'di ba? Alam naman natin Na pinahiya ng bonggang-bongga ni Amy C. Martin. Correct, halos lumubog sa natatayuan niya si Tambaloslos nung araw na yun na nagbatuhan sila ng putik ni Tambaloslos. So may dalawang tao na alam natin na malaking part sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tanggapin na natin, andiyan si Tambaloslos at andiyan si Butod. Alam natin na part sila ng gobyerno na kahit hindi naman sila halal, hindi naman halal yan para mamuno sa buong bansa, pero part sila sa governance na nangyayari ngayon. At alam natin na since hindi sila okay netong si Amy, alam natin na kaya ganyan ang behavior ni Senator Amy towards the actions of the government. Alam rin kasi ni Senator Amy na yung mga actions na yun ay may influence galing kay Butod at Tambaloslos. So tanggapin na natin yung katotohanan na Marcos man si Amy, hindi siya kaya hawakan sa leeg ni Tambaloslos at ni Butod. Okay? So sa akin kasi I would never really I hear stories like that also na parang mag-aaway si Amy at si Lisa, yung ganito, parang talagang siya yung odd one out sa family, yung mga things like that. Pero kasi ako parang ayokong mag-delve into the internal family conflict. Ang sa akin, mas binibigyan ko ng ng puntos yung resulta. Like for example, ano yung tayo ni ano yung mga pinaninindigan ni Sen Amy? In fact, ako naman kaya ako very tolerant kay Sen Amy kasi she's very consistent pagdating dun sa kanyang international relations policy, no? Even if that directly contradicts yung sa kapatid niya. Yung sa PI, ganyan-ganyan. Direkta siyang direkta siyang kontra dun sa kapatid niya. Meron siya talaga siyang meron siyang mga non-negotiable sa policies niya, sa politika niya. Meron siyang mga non-negotiable sa politika niya. So parang sa akin the result is more important, and I think the result will speak louder than yung sa internal na away nila, di sila magkasundo and things like that, ganyan. Although maraming ako naririnig na ganyan, na paistaran sila ni sinasabotahin ni Palaka yung mga kinembular ni Amy, yung mga ganyan. Kaso nga lang kasi that's between them ayaw naman nila mag-away sa public. So parang sa akin, hanggat ayaw niyo mag-away sa public, bala kayo dyan. Diba? Dapat mag-away na kayo in public para kasama na kami. Diba? Para kasama na kami sa gulo. Ayun. Ganoon. Pero there's more to it talaga than meets the eye, di ba? Yeah, for sure. Agree ako dyan. Bakit ko ba binibring up yan? Kasi nakabase kasi ako dun sa sincerity nung tao na gumagawa ng action Kung bagay hindi niya yun gagawin, kung wala siyang paniniwala o paninindigan sa isang bagay. Alam niya sa usapan kanina sa discussion ni Attorney Neil Abayon, paborito ko rin yan panoorin. Yung doctrine of qualified political agency. Alam na ni Amy yan Alam niya na kapatid niya may feeling ko narating na nga ni Amy yung tugatog na putang ina, wala na to. Feeling ko narating niya na yung tugatog ng putang ina, wala na to. Hindi na to mapoprotektahan, pipingutin ko na lang to sa tenga. Parang nandun na siya sa puntong yun Ganun. Correct, kasi kita natin si Senator Amy bawat hearing. Well-researched yung team niya. Talaga magaling yung research team kasi nakikita nila yung mga dokumento nga sa immigration ng mga di ba? ICC staff, di ba, nakita. Meron tayong in fairness, they came prepared. Well prepared talaga at hindi siya basta-basta nagkakandak ng hearing na wala rin siyang alam. That's why yung qualified political doctrine of qualified political agency. Alam niya na yan, yung doctrine na yan, at alam niya na may implicate yung kapatid niya doon sa ginagawa niyang hearing. That's why, tingnan niyo naman yung resulta ng survey. Di ba ilang alyansa yung bumagsak? Iyan yung isa sa, katunayan na naaapektuhan na yung image ng mismong kapatid niya doon sa ginagawa niya. Kung totoong kapatid niya lang pinapahalagahan niya, bakit kaya niya sigurain yung ganun, di ba? Yung parang, ayan na nga nagkakaroon na ng direct impact yung ginagawa ni Amy sa sarili niyang pamilya. Ngayon, kung iisipin natin, ginagawa niya ba yan para i-save lang ang sarili niya? O ginagawa niya yan para dahil yun talaga ang tama? Yun yung tanong We will not know. We deserve better. We will not know. But all she needs to do is to hold her end of the bargain. Correct. Yan. Ang tawag dito, react lang ako kay Lenny Fermin Sabi ni Lenny Fermin, we once trusted Sarah based on his independent mind. But let's face it, if she failed us. So take this once again with a Marco. Sorry, Sarah, sabi ni Lenny Fermin. Lenny Fermin, I'm so sorry, but
like I said, no, I am going to grow with Inday, and I am going to accumulate wisdom with Inday, and I am not going to leave her. Kasi I'd rather choose her. I think she's still our best shot. Given the shortcomings, given the bad decisions, okay, I am still gonna support her because there's no one else. There is no one else. Ayun. Huli na lang punto Hindi sa ko siya akin. iiwanan. And this deep in the game, this in very, very deep in the game, hindi ko iiwanan si Inday. Ayun. Anyway, we deserve better. Bigay tayo ng time ha sa mga susunod. Pwede po last na lang. Yung kasi, Okay, ano lang sige, yan, o yung plus 2. Ito kasi yan, bakit kailangan ng plus 2 eh. Mananalo kasi yung Kiko Bam. At alam naman natin kung anong gagawin yan pagdating doon, guys. So let's be real. Maging ano lang tayo, wag natin kalimutan yung realidad na na Liberal Party yan, na mga si Kiko at Bam. Pag sila nakapasok, hindi natin alam ang tumatakbo sa utak nila. Okay? So niwala nga silang comment sa mga recent issues na ginagawa ng gobyerno. Niwala nga silang kahit anong kritisismo sa ginagawa ng gobyerno. So most likely, suportado nila yung mga gagawing hakbang ng gobyerno laban sa mga Duterte at laban sa mga aliado nito. Yun lang po, Ms. Joey. Maraming salamat. Okay. Thank you. Sabi ni Coffee Break, but I miss like, hello, it's not really my brother's fault. Itong mga to, bad decisions, not really my brother. So you don't call that saving her brother. Hindi nga, kasi at the end of the day, hindi maiiwasan ng kapatid niya na ma-implicate. Nung pumasok si ang pangalan nito, si Aimee dun sa hearing, implicated na yung kapatid niya. So ngayon, kapag kunwari, may nahanap si Aimee na someone else, okay, the only way that Aimee Marcos can actually save the brother is kapag aminin nila Boying Rimulya na desisyon nila yon at hindi kasama si BBM. And also, the only way for Aimee to save the brother is for the brother to say na, i-repudiate niya, Coffee Break. I-repudiate niya. Coffee Break, you have to you have to follow me ha. You have to follow my my arguments ha. Very carefully, okay? I am not making this up, okay? There is a doctrine called Doctrine of Qualified Political Agency. Okay? What is the meaning of that? The meaning of that is kung ano ang ginagawa ng mga cabinet members, ayun ang utos ng Pangulo. It is presumed under our laws. Okay? Up until this moment, si Bongbong Marcos, hindi niya nire-repudiate yung kidnapping na nangyari. So how can Aimee save the brother if the brother is saying na, if the brother is not repudiating the kidnapping? And the people around the brother is saying na, no, valid, legal, lawful yung kidnapping na sinasabi ninyo. Hindi yan kidnapping. Nagigets mo, Coffee Break? Ngayon, si Aimee, kung kunwari, mahahanap niya yung ibang tao na nag-utos dun sa kapatid niya, ibig sabihin yung kapatid niya may kasama sa kasalanan. But not necessarily na walang kasalanan yung kapatid niya. At this point, since hindi nire-repudiate ni Bongbong Marcos yung nangyaring kidnapping, at hindi naman sinasabi ng mga tao niya na illegal yung action na yon, there is no way for Senator Aimee to save the brother. Nagigets mo, Coffee Break? Ayan. Ayun. So, I'm very, very patient kasi syempre, alam niyo naman, ako patient ako sa mga kalaban natin eh. Sobrang patient ko nga sa mga pink at sa mga kupal na bongbong supporters eh. So, syempre, mas patient ako kapag kakampi natin, di ba? I'm very willing to explain it again and again. Kung patient nga ako sa mga kalaban natin, di mas lalo na dapat maging patient ako sa mga kakampi natin. Kaya nga ako, sa totoo lang, ayoko nung parang, kasi meron naman talaga mga Duterte supporter na mahirap paliwanagan eh, 'di ba? Meron talaga rin yung medyo persistent dun sa kanilang feelings, sa kanilang emotion, ganyan. And I don't mind that. Kasi ako naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung galit eh. Ang siguro magkakagulo lang tayo pag i-insist natin yung galit natin without rationalizing it. Kasi parang oo, galit ka. Pero kung galit ka, wag mong ipilit sa amin na magdesisyon based dun sa galit mo. Ganon. So we can agree na parang, okay, if you cannot vote that way, kung hindi matanggap ng puso mo, at kung hindi mo makita yung pinupunto namin dito na strategic voting, ganyan-ganyan, edi okay lang. Pero wag nyo kaming pilitin na sakyan yung trip ninyo kung hindi nyo kayang bigyan ng rason yung trip na yan. Ganon. So let us just put it that way. Ganon. Okay? So, nag-uusap-usap lang tayo dito. Tayo ang magkakakampi dito. Okay? Tayo ang magkakampi dito. And I think we agree
all of us agree that we do not want a Bam Aquino or a Kiko Pangilinan in the Senate. 'Di ba? That's also one of the goals. Ngayon, kung tanggap ninyo na magkakaroon ng Bam Aquino at saka ng Kiko Pangilinan, hindi tayo magkakatono dito. Hindi tayo magkakatono dito. Ayan. Anyway, Tay Amik, hello? Hello, good evening. Mhm. Talagang ano ngayon 'no, mainit ang balitaktakan diyan. Ako isa lang ang sa akin, I believe in the political principles of the Duterte. I believe sa ano nila, sa leadership nila. At being a follower, I trust them and I know and trust them that they know their politics. Kaya lahat ay inaano ko sa kanila, ay binibigay kasi followers lang naman tayo, supporters lang naman tayo, Mm. Sila mas yung nakakaalam kung ano ang makakabuti sa politika nila. Mm. At ang ano kasi hindi tama yung sabi mo, hindi ko nga maano kung ano ang pinaghuhugutan talaga ng emosyon 'no. Ako so far, siguro isa na ako sa mga pinakamaraming luha na ibinuhos nung, ah, kinidnap nila si Inday Digong. Mm. But then, I will still follow the lead of Inday Sara. At sa panahon na ito, I know that she knows her politics and I agree with you na we can grow up with her. At I know na she learned sa mga nakaraan na mga ano, na makaraan na maybe mga shortcomings or misgiving niya sa mga desisyon niya. And isa sa nabiliban ko diyan sa kanya yung pag-ano niya 'no, pagtanggap niya na nag-sorry siya sa mga supporters lalo-lalo na sa ano, sa KOGC. No, so for me, ang sa atin we were just laying down at tama yung ni-lay down mo na yung iba parang ano na 'no, parang, pumupunta nila sa point na parang nagagalit na sila kay Inday Sara kung sakaling i-endorse niya is parang mabudol pa tayo muli. Pero tama yung sabi mo, Oo. who is the better option? Oo nga, Si ito who? nga, ito si With the People, sabi niya, "It's the same way ha, Joey, we can agree to disagree. Tayong mga pro-reform, taong bayan magkakampi, but we have better choices." Sino nga yung better choices? Gonzales is so far in the ano 'no, far down the ang pangalan nito, Gonzales is so far down ang pangalan nito, the survey. Oo, napakalayo. Ayun, Villar is an option already. Si Gringo, actually, ano nga kung hindi pinili ni Inday si Villar, si Camille Villar, pipiliin ko si Gringo eh. Kaso ang pinili ni Aimee and Villar. Ako okay ako sa Aimee Gringo eh. Ayun, at tapos si Gonzales naman, si Gonzales ako wala akong duda sa kagalingan ni Gonzales ano. But he's also not a fighter. I don't expect him to really fight for VP Sara. Kasi parang hindi naman rin siya gano'n ka-invested sa ano sa impeachment ni Inday eh. Gano'n. So, yun yung medyo ano sa akin, yun yung medyo parang ano sa akin kay Gonzales. At this crunch time, I cannot choose someone who's arbitrary. Ayun. So, sino yung better choices? Sino yung better choices? Gonzales is not a better choice because of the winnability. Gringo, I think medyo no, kasi medyo malapit-lapit siya pero medyo malayo din. Ang magkakalapit talaga, eto, sabihin ko lang ha. One thing about Inday is that hindi siya nagdedesisyon ng ano, kumbaga parang lagi siyang merong data, gano'n. Kaya yung sinasabi niya, ba't ba kayo nagbibigay ng ano, ng so much credence dun sa data, gano'n. Kasi nga, merong basihan yan. At ang basihan yan ay yung survey. Yung survey ng Pulse Asia, yung survey ng WRN, at saka isang commission survey nila, okay, ng kampo from VP, na yung internal survey, yung sila mismo yung nagpatakbo, gano'n. And then the survey actually comes back na ang magkakalapit talaga sa 10 to 14 ay si Camille Villar, si Aimee Marcos, si Bam at saka si Kiko. Yun. And I think that's the reason why ganyan yung naging desisyon ni Inday. Ganun. So meron yung basis. At saka si Inday, ganun siya mag-decide evidence-based eh. So kaya yun ang pinili. I think ganun yung thought process ni Inday. Ayun. At saka,
complementarily, Tatay Digong actually nakinabang din sa clout ng Marcoses during 2016 election, eh. Mm. Nagkataon lang na kinain ng ano 'no, linamon Oo. ng interes ng kaanak niya at, ano niya si Marcos at, ako ang pag-ano ko sa sitwasyon, even Imee, palagay ko hindi niya inasahan na ganitong mangyari na after election nung manalo na, siya mismo ay i-box out sa core group. Parang inaano niya na Mm. medyo kahit paano maging kasama siya sa mga lalo na sa mga kritikal na mga decision making na nandun pa rin siya pero totally ano siya, binox out siya palabas, eh. So, gano'n ang ano, Mm. gano'n nangyari. Mm. Basta ako, gano'n lang ang tayo ko if, we believe sa mga Duterte, sa Mm. kanilang at saka wala naman talaga Mm. tayong makita na leader pa na nakita natin na makakabuti sa sitwasyon ng Pilipinas aside Mm. sa, mayroon ngayon sa mga local, politicians. Pero ang nasa pinaka-ano na ngayon Sa na national. one step na national, one step na lang na nasyonal na is makapag-lead sa atin, Mm. eh, si Inday Sara Mm. talaga. So, yun lang ang ano ko, yun ang nagkapareho-pareho tayo ng stand, maraming, contradicting opinions, but then ako yun ang pinaka-stand ko diyan. Ang standpoint ko, What made you ah, think yun nga yung survey, yun nga yung data, yun nga yung ano. Diyos ko po naman, what made you think no? The survey made me think that way. And ito yung survey na ano, legit na survey, hindi ito yung survey na botch, hindi ito yung survey na bayad. Yun, at hindi lang yan yung Pulse Asia, meron yan, multiple surveys yan with same result. Yung sa Pulse Asia lang kasi yung publish. But there are other surveys na kaparehas yung result at nakita ko yun. Nakita ko yun. Ayun, anyway, sorry Tay. So ano lang, yun lang ang ano ko, ang, Mm. parting words ko na Mm. tayo is supporters ako, being also in politics for a long time. Gano'n ang principle ko, eh, once I trust somebody, I support somebody, binibigay ko sa kanila talaga ang desisyon at Mm. they know their politics at saka wala namang perfect na politicians na naging perpekto sila talaga sa ano nila. There's mga shortcomings, may mga nangyayaring gano'n. But in this case kasi, we need to ano 'no, we need to stand by we need to stand by the we need to stand by Inday Sara and we need to stand by the Dutertes. Bale yun na lang ang ano, yun na lang ang puwede nating gawin to Mm. pay back sa mga ginawa nila mga ginawa ni Tatay Digong sa ano, sa Pilipinas. Even when I talk to Ma'am Hanilet, pinaramdam ko sa kanya na kasi ang pasalamat niya na sabi, "Galing pa kayo sa UK gumastos." Sabi ko, "No ma'am, supposed to be kulang pa 'to. Ito lang Mm. ang ano, we will make the most na maiparamdam at mapakita namin ang ang way of, bilang gratitude sa nagawa ni Tatay Digong." Sabi ko, "Kulang pa nga ito, pero ito lang talaga ang magagawa namin, ang iparamdam sa inyo na nandito kami na nakaramdam ng kabutihang ginawa ni Tatay Digong at nagsu-support Mm. sa inyo sa pamilya niyo kaya hindi kayo namin Mm. iiwanan." So, that's the same in politics 'no, this is the way na ibalik natin and kung at this, very critical moment kung hindi natin samahan si Inday Sara, so baka, wala na tayong pag-asa na maka maka ano, maka-recover. Kasi whatever Inday Sara decides, um, maybe she knows that it is best for the country. So, 'yun lang at, Mm. wala naman nagpupumilit dito na we are just discussing 'no, nile-lay down lang natin ang mga argumentos at mga possibilities at walang namimilit dito, eh, we are just helping Oo, one another to think oo. over kung ano ang magiging Swan magandang Lake gusto mong umakyat? Sabi niya kasi hindi niya maintindihan bakit ang bigat ng actually hindi ko gets kung bakit hindi niyo nakikita yung bigat nung weight nung hearing ni Imee. Just like napakalaki all of oo, actually napakalaki ng malaking tulong impact yun, eh, malaking napakalaki tulong ng yung hearing impact ni nun. Imee. Kasi ang nasa national platform siya, tapos yung iba kasi nakikinig lang sa at majority na maririnig natin ay favorable lahat sa administration na tama yung ginawa ng administration. But by that hearing, nakita talaga natin na ilatag na may mali talaga. Hindi ko gets Swan Lake ba't hindi mo nakikita yung value nun? I think siguro baka yun yung kailangan mong i-fine tune sa objectivity mo.
Kasi imposibleng wala kang magagamit dun sa hearing ni Senator Amy. In fact, si Torre should be sued right now because of all the things that were extracted during that hearing. Ganon. Kaya nga ako ang panawagan ko, dapat lahat na tayo, lahat ng Duterte-aligned politician, magkilusan na because of all the information that we got from that hearing. Yeah. Ganon. Eh, dami-daming abogado sa PDP laban. I mean, they all should move. Diba? They all should move. So parang, siguro baka yun yung kailangan mong i-fine-tune doon sa objectivity mo, Swanley. Kasi kung hindi mo nakikita yung value ng hearing ni Senator Amy, may problem tayo. Hindi talaga tayo magkikita ng mata sa mata. Ganon. Ayun. Ano kasi doon nalinaw kasi doon sa hearing na kahit saan sila dumaan sa Rome Statute or neglect nilang ng Rome Oo, Statute wala silang likot. dahil umalis na tayo, kahit doon sa 9851, may Hindi pa rin, illegal. mali pa rin. Oo. Yun ang maliwanag Correct. doon. So napakalaki ng value noon in the eyes of the people na walang access sa lahat, walang access sa ibang legal tawag nito, mga legal opinions ng ibang ng ibang mga lawyers at legal luminaries. Malaking talaga yun, malaking tulong talaga yun. At saka ako naka-presume na maybe talaga may ideya talaga si Senator Amy kung sino talaga ang mastermind dito. Kung bakit niya kinasa ang hearing na to. Hindi lang niya matumbok or natumbok na niya, kulang lang siya sa mga facts na ma-pinpoint niya na itong mga Sana tao na ma-pinpoint niya, pero kasi kaya nga, parang umiiwas siya dahil kasama si Sandro eh. Yeah. Ewan ko, feeling ko lang. Baka umiiwas siya dahil dahil kasama si Sandro. Ngayon, kapag hindi niya tinumbok yan, edi sunog yung kapatid niya. Oo, ang lahat Kapatid talaga mo yan. doon. Oo. 'Di ba? Tama yung kung sabi hindi mo, double edge si yun eh. Sandro, si Lisa at saka si Romualdez, 'di ba? Kapatid mo yan. O, di bala si Senator Amy dyan, 'di ba? But anyway, since sinimulan mo tong hearing na to, we are expecting that there is something that's gonna come out of it. Kasi kapag ka kunwari walang lumabas dyan, then the doctrine of political agency will apply. Yeah. And like what Attorney Neil Abayon said, then it's gonna be the responsibility of Bongbong Marcos, no one else. Ang pinakasimple din yung ordinary na dinig natin na alter ego. Na yung desisyon nila is desisyon ng presidente. Ganon. Kaya Ayun. so ganon kahalaga ang na yun, ang hearing na yun. Pero maraming hindi naka-appreciate na kisyo ganito. Kasi nga galit. Actually, kahit naman ako nung una parang naku, baka magpakyat lang si Senator Amy dito, ganyan. Baka mamaya umeksena lang to, eme, ganun. Pero I was really surprised. She came prepared. I think that is the best hearing of Senator Amy in the entire 19th Congress. Oh, at saka nakita natin na yun yung mga hearing niya, yung iba niyang hearing hindi ko gusto eh. At saka yung mga niya, 'di ba yung nagdidikdik na siya na nagdidikdik, nakita ko na talagang very very decisive siya na na siya talaga din eh. Nagalit na rin siya talaga. Yung tulad din i-relate ko lang doon sa kung bakit na hearing. Kahit yung sa PI, may ideya na siya, pero hindi naman siya pwedeng mag-press con lang na ganito yun, dito yun nangyari, dito yun. Kundi idaan niya sa hearing para mapalabas niya with the evidence na at may admission sa mga na doon pinag-usapan na involved si Martin. It's at the under same. oath yung hearing. Yeah. Ayan. Anyway, ayan. Okay, Tay Amik, punta tayo sa next na speaker ha kasi masyadong marami yung nakapila eh para sige, natin sila. bababa na rin ako. So, yun lang ang ko kasi bababa akong London. So, okay, ingat yun lang. tayo. Yeah, yun lang. If we trust the Dutertes, naniwala tayo sa kanila. Let's trust their decision at huwag tayong tumigil para suportahan sila dahil yun lang naman ang nakita natin na pag-asa. Okay, bye for now. Thank you. Maraming salamat. And hello, Jimmy Tolentino. Hello, madam. Good evening na dito sa Kuwait. Yung iyong tagahanga na taga Kuwait. Kapag pumasok ako, nalaglag lang ako eh. Ang ganda din ng usapan kahapon. Actually, sa issue na yan, about kay Amy, dati, automatic sa talaga ako. Kasi nga, doon sa ginawa nila ba, sobrang galit na galit talaga ako. Kaya nga lang, nung last, sinabi kasi ni Amy na siya yung haharang talaga doon sa impeachment ni Sara. Isa yun sa point. Pero no pa rin ako, hindi pa rin ako. Ayaw ko pa rin. Kahit sinabi niya yun. Tapos ngayon nga, nung mag-ano siya ng hearing, yung unang hearing, walang kwenta. Ito si pinakauli. Wait lang Swanley ko, sige, asan yung data? Asan yung data? Yung na-true na yan na si Mamat Kiko ang kalaban. Asan yung data? Actually, doon yung PDP candidates, totoo ka, lumalakas siya. Isang kumpol sila sa 16 pababa.
isang kumpul sila sa 16 pababa. Yung si Attorney Booth, Pastor Tibuloy, Lambino, Hinlo, at saka sino pa nga yun? Si Jimmy Bondok, medyo mataas-taas si Jimmy Bondok parang nasa fit, ano siya Pero nandun sila sa kumpul-kumpul sila sa medyo baba pa ng ranking. Ngayon. So pag sinabi mo na not true yan na si Mama Kiko ang kalaban, ano nga? Ano yung true? Ano yung basis? So One Lake. Ayun, ano yung basis? Parang maayos yung natin, maayos yung usapan natin. Ayun. Okay, anyway, sorry Jimmy Tolentino, go ahead. Please paki-brief yung mo, ang tawag dito, make it brief yung reaction, yung gusto mong i-share. Ay ma'am, basta ako, actually yung pag-enroll ko sa online, kahapon lang ako natapos. At least, kasi ang bagal ng ang bagal ng sa Comelec ba? Ang dami kung hindi ka talaga magtsatsaga, ang hirap mag-enroll. Oo nga, yan ang problema pala sa mga OFW, no? Kailangan pagtsagaan nyo talaga. Tsagaan talaga, tsagaan. Oo. Natapos ako kahapon, tagal kong tinarabahan, 1 linggo siguro. Kasi sa picture ng passport, hindi nila tanggapin. Tapos ayun, hindi pa ako boboto. Pag-isipan ko tingnan ko anong mangyayari. Kasi sa Duterte, wala na talaga yan. Wala nang question dyan. Yun nga lang 2 pa. Kaya hindi pa rin ako bumoboto. Tingnan natin kung anong mangyayari. Mga 1 week pa siguro. Kung may isa pang hearing si Aimee, hintayin ko pa yung isa pang hearing. Kasi kung mas matigas pa yung magiging result noon, baka iano ko si Aimee. At saka nga, si Camille Villar kasi nag-aalangan ako. Mayaman na kasi. May magandang tanong si Sibilian. Sabi niya, Joey, bubuhatin din kaya nila Aimee at Villar ang PDP laban? My answer is, they should. Kung kunwari, kasama sila, syempre dapat mag-ambag, di ba? Yun nga siguro, tama. Yun na magiging siguro nila. Kasi sila yun naman yung mayaman. So dapat sila yung mag-aambag talaga doon para kasi dinala naman ni Sara. So, kumbaga parang naging bargain din ni Sara na wala kaming pera. So ikaw yung may pera, sama ka sa amin. Parang naging ganun yung diskarte ni Sara doon. So ayun lang madam, maghihintay lang ulit ako. Yes, madam, tama. Ayun po madam, thank you. Basta ako, Duterte plus pag-iisipan si Aimee at saka ang next. Hindi pa. Isang araw pa ako boboto. Ayun. At saka mga kapwa ko, OFW, pagtyagaan nyo mag-enroll, mahirap. Pero kaya naman, ulit-ulitin nyo lang. Ayun lang. Dami kasing yung parang nawawalan na ng ganang bumoto dahil sa hirap mag-register. So please, tiyagain. Yes. Tiyagaan talaga. Ang hirap pero tiyagaan. Sige madam, maraming salamat po. Okay. Thank you, Jimmy. Maraming salamat. Hello, Just Mary. Ay, Pizza and Burger Fave. Hello. Hello po. Good morning. Hello, Pizza and Burger Fave. Magandang tanghali from here at the ship po. Nandito na naman ako. Nasaan ka? Nasa barko po. Nasa barko. Okay. Buti maganda signal. Ay, break time po eh. Pag trabaho, wala lang. Yun lang sa akin. Kaya siguro ginawa ng PDP na 2 yung slots na natitira para makapag-isip ng tao kung sino ang iboboto doon sa 2 slots na yun. Pero sa regarding doon sa outcome kung sino, may nakita po kasi akong post kay Sir Jason Rubrego ng SMNI about doon kay VP doon sa mga photos na nagkalat ngayon. Bigyan lang daw muna siya until matapos yung Holy Week. Tsaka siya magbibigay ng statement about doon. Sa mga hindi pa bigyan lang siya ng? Bigyan lang siya ng matapos yung Holy Week. May bibigay si BP ng statement about doon sa mga pictures na yun. Kung nakita, magulo tong natin, Holy Week natin. Wala pa pong nakakapag-assume na totoo ba talaga yung mga makalat na yan or what. Pero kasi pizza and burger, may picture na eh. Tapos gano'n na sila eh. Doon lang ako, magre-rely lang ako doon sa mga reporter ng galing ng OVP and kay BP para talaga. Tingnan natin ako tingin ko it's formality. Yung sasabihin ni Inday is formality. But it's maybe 80% giveaway na. Ako nga, I was hoping pa sana na kasi si Pulong, ang in-endorse ni Pulong, Kerubin and Gringo Honasan eh. Yun yung in-endorse ni Pulong. Si Mayor Baste. Si Mayor Baste si Gringo Honasan. Binit ni Baste si Gringo Honasan eh. So kaya parang iniisip ko nung una. Kaya tapos si Gringo doon sa Davao nung nakaraan, I think.
Oo. Kaya iniisip ko nung una, sabi ko kung wala pang decision si VP, yun yung parang mas gusto. Kasi hindi rin ako comfortable kay Camille Villar kasi parang hindi naman siya nararamdaman. Ayun. Iba-iba naman kasi yung utak nila lahat or else nilalaro-laro niya lang ni VP yung mga tao. Alam naman natin ang taktisan talaga yung pamilya niya. Yun lang po yung nakikita ko. Pero sana, doon lang muna ako mag-i-stick dun sa statement ni SMNI na after Holy Week, magbibigay siya ng statement sa mga yun. At least may commitment to clear it up after Holy Week, di ba? Hindi nyo pa po nakita. Hindi ko pa nakita yun. Hindi ko pa nakita. And then, ngayon, yung sa akin, sa class 2, iwan ko yung number 12. Si Allen Capuyan yung isa ko. And then since dati siyang nasa NTFL Cup. And then in-endorse na rin ng kay Pastor Kid Buloy nung nag-rally isang Banateros sa away niya. Isinasama ng Pastor Apollo Kid Buloy for Senator movement si Allen Capuyan dahil sa indigenous peoples, malakas siya. Oo. Actually, naging consideration ko rin yun si Allen Capuyan eh. Ayun, kasi ang layo niya sa survey. Ang layo-layo niya sa survey. Ayun, sabi ni Epic Gamers, kung may nagawa si Amy, bakit pinakalhon sila kanilaw? Ito yung sinasabi ko na yung wala sa lugar yung galit. Sinate na nga ng in contempt ni Bato at saka ni Senator Amy sila kanilaw. May order permado rin ni Amy. Ang hindi nag-approve si Cheese Escudero. Okay? So, kayo nakikita niyo yung complication nito. Ibig sabihin, si Cheese Escudero, bata ng someone from Malacanang. Kasi si Cheese Escudero, bilang Senate President, ang trabaho niyan ay irespeto yung kanyang mga colleagues. Parehas lang sila senador ni Senator Bato at ni Senator Amy. Biruin mo, dalawa silang tinabla ni Cheese Escudero. So, ang tanong, bakit si Cheese Escudero, hindi niya nirespeto yung contempt order ni Bato at ni Amy? Yun yung tanong dyan. Mapapaisip yung... Wala naman yung sa desisyon ni Amy. Hindi naman yung sa desisyon ni Amy, desisyon yun ni Cheese. Baba may nag-utos po. Well, sunog talaga dyan si Cheese Escudero. Kasi, ikaw Cheese, unang-una, bakit mo tinatabla yung mga colleagues mo? Parehas kayong senador, ba't mo tinatabla yung mga colleagues mo? Ibig sabihin, meron kang concession from someone else at ibinigay mo yung ulo ng mga kapwa mo senador. In fact, binigay mo yung ulo ng lahat ng member ng committees doon. Dinisrespect mo yung mga co-senators mo. It's cheese. It is actually cheese. So yung mga ganito, kasi kayo, nilalagay nyo ako dun sa sitwasyon na kailangan ko i-explain yung mga ganitong bagay. Pero that is the rule. That is the procedure doon. So hindi yun accountability ni Amy, accountability ni Cheese yan. Kasi si Amy, pinirmahan niya na yung contempt order eh. Pinirmahan niya na yung contempt order. So it's a matter of really sending it to Lacanilao and effecting that order in which hindi pinirmahan ni Cheese Escudero. Ayun. Anong sabi ni Cheese Escudero? Ay naku, wag mo akong gamitin na kinembot, ganyan-ganyan. Wag mong gamitin ang Senate para sa iyong political kinembot, ganyan-ganyan. It is not just Amy's doing. It is a motion of Bato that is carried out by Amy. Who are your co-equal senators? Diba? Binabastos na yung dalawang senador dyan, they are being lied to by the resource speaker, pagkatapos sasabihin mo, ay hindi, ginagamit lang yan sa kineme, ganyan-ganyan. The obligation of Cheese Escudero is to preserve the integrity of Senate. Binabastos-bastos na yung kapwa mo senador, pagkatapos ayaw mong tanggapin yung contempt order na nirekomenda nila. So yun, ano ang tawag dito? I think marami rin kasi talaga hindi nakakaintindi dun sa mga mga proseso. Kasi nga inuuna niyo yung galit. Yun yung problem. Inuuna niyo yung galit. Anyway, Pizza and Burger, anything else that you want to... So, ibig sabihin ikaw, intayin mo yung official announcement ni Inday after Holy Week. That's what, That was reported in SMNI, you said. Paano lang po, statement po ng isang reporter nila, na reporter ng OVP and ng UVP mismo. Yan, parang representative. Taga-OVP yung nag-interview nila. Opo. Representative ni SMNI sa OVP and VP. And then, isa pa, nagtataka ko, hindi naman po sa lahat. May nakikita kasi ako dati na akala ko ba revenge vote ito, bakit may Marcos pa rin tayong pumapasukin. Yun lang po sa akin. Oo. Sabi ni Swan Lake, ibig sabihin, dandyan si Amy at chairman siya, pwede siyang tablahin ng, oo nga, sino nga ang gagawa?
Sino nga? Sino nga ang gagawa? Tatablahin talaga lahat ni Cheese. I'm sure of that. Pero sino yung makikipagtablahan kay Cheese? Who? Bongo? Robin Padilla? Bato de la Rosa? Who? Swan Lake? Sino nga yung makikipagtablahan kay Cheese? Si Bongo nga at saka si Senator Bato nga, they never attempted to cite someone in contempt doon sa KOJC hearing kasi hindi rin sila binigyan ng right to issue a contempt order eh. They did not even attempt to issue a contempt order that time. So sino makikipagtablahan Swan Lake? Answer. Sino makikipagtablahan? Ayun. Wala tayong napala sa hearing na to, so irrelevant. Hindi mo lang naintindihan, Swan Lake, yung repercussion ng hearing. Hindi sa walang napala. Marami tayong napala doon. Ayaw mo lang intindihin. In-explain na nga sa iyo kung ano yung mga Yun naman yung nabubwisit ako. Bakit ang resistant sa facts? Bakit ang resistant sa mga information, sa mga processes? Yun naman yung nakakabwisit, 'di ba? Diyan ako naiirite. Parang puta in-explain na nga ng inisa-isa na nga natin kung ano yung value ng hearing 'Di ba? Masyadong resistant. Ayun, masyadong resistant sa sa mga information. Wag ganun. Anyway, Pizza and Burger, anything else para maka-move on na tayo sa susunod na speaker? Lang po. Kasi sa mga hindi siguro nakakaan sa media, sa SMNI lang ako nagre-rely ng balita. Mag-i-stick lang po talaga ako dun sa sinabi ng SMNI. Hintayin muna natin yung official statement bago ako mag-decide. Anong ginamit mong measure na walang value? Ano yung basihan mo? What made you think that there is no value in it? Swan Lake. What made you think that there is no value? Care to explain? Care to explain why it doesn't have any value? Especially when the prosecutor of ICC wanted to use the proceedings in the Quadcom dyan sa EJK na yan. So what made you think that it doesn't have any value when in fact there were 3 findings in that hearing that stands up until now? There is no legal obligation for the Philippines to arrest PRRD. There is a clear cooperation of the Philippine government to the ICC and that the constitutional rights of PRRD was not respected. Yan yung 3 preliminary findings ng hearing Can those information be used in the ICC proceedings? Answer, bilis. Yung Quadcom nga gagamitin nila Okay, Swan Lake, ano yung assessment mo? Ano yung basihan ng assessment mo na walang value? That is already given. Sagot ng masustansya. Yung given na yan, hindi yan po pwedeng given lang. Kailangan under oath yan at saka provided for in a valid proceedings. Kapag sinabi mo lang yan, hindi yan tatanggapin. Already given? Sagot, Swan Lake. Hindi mo pwedeng given yan. Dahil sinabi mo na given yan, tatanggapin ng ICC? Sagot! Anyway, ayan. Ang tawag dito, Pizza and Burger, punta na tayo kay Just Marilyn, ha? Okay po. Thank you po. Okay, ingat dyan sa barko. Maraming salamat. Ayan. Hello, Just Marilyn. Hello, Just Marilyn. Joey, hello. Hello. Naririnig mo? Very clear. Ayan. Second time ko palang, Joey. So sorry kung medyo weirdo yung mga boses ko. First of all, good job sa Congress. Second time ko pa lang. First time kong nakasama noon yung sa KOJC. Hindi ako nakagsasalita kasi hindi ako masyadong sanay. Kaya lang, I think naisip ko na maybe I have to speak kahit papaano. Ngayon, ito. I don't know kung it can help Kaya lang kasi
explain ko muna saglit kung saan yung tayo ko para hindi siya ma-generalize at saka para hindi unfair sa iba din, di ba? May edad na ako, Joey. So, inabutan ko yung EDSA. I was at the EDSA, first ng EDSA. I wasn't there because I intentionally want to be there. Kumbaga kasi, at that time, hindi ko alam kung alam nyo, no, yung totoong nangyari doon. Mga estudyante ako sa sa PSBA. Ang nangyari, nung namatay si Ninoy, sinabi, nag-dismiss lahat ng mga schools. So everybody, parang nagpunta lang doon para makiusyoso and everything. Hindi na kami makauwi kasi wala nang sasakyan. So umabot hanggang umaga. Na inosente kami kung ano yung nangyayari. Kumbaga, wala talagang politics and everything. We are busy to be poor at the time. Kasi life is so hard. Alam mo yun, di ba? Well, siguro alam nyo, mahirap ang buhay at that time. So, there's no time for politics. Kumbaga, nagkataon. So, that was just like a divine intervention and everything. Okay. Bibilisan ko kasi alam ko marami nag-iintay, ano. Ngayon, di ba, we are motivating. Ikaw, sila, Attorney Trixie, you guys motivate. Kasi nagsimula ako talaga kay PRRD lang eh. Siya lang yung nakitaan ko kasi, of course, lahat alam yun, di ba? Ngayon, di ba you are motivating us na yung mga pamangkin and everything, i-motivate natin para magising and everything, So, 15, to make the long story short, 15 ang handle ko na tao. O, di ba? Nakakatawa. Kita ba nilihin? Di ba? Ngayon, eto siya. Ang galing, oo. Eto siya ngayon, Joey. Hindi kasi iba yung mga bata ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, iboto mo si ganito, si ganyan. Ganyan na, tapos na yun, sundin mo yan. Kung hindi ko kayo padadala. Hindi na ganun eh. You need to make them involved kasi para you make explain it to them and to make them understand it and make it their own choice. Hindi kasi pwede mong pagsiksikan sa kanila yon, di ba? So pinaghirapan ko na yon all the way na explain sa kanila anong opinion nyo and everything. Pag may kulang, explain. Lahat para na nga akong mini mo na nga eh, o di ba? Mini na ikaw, na dinidiretso ko sa kanila para maintindihan nila. Ito ngayon yung problema ko kasi I am very thankful kay Senator Amy. Kasi it needs a lot of effort to do all the investigations and everything. Pero sa tingin ko kasi, siya lang rin naman ang may ability to do it. Kasi kung si Bato, darating ba kaya sila Torre? O di ba? So, I am very thankful sa ginawa niya. And of course, yun na nga yung magagamit sa ICC and everything kasi naka-broadcast siya, no? But, I am still gonna wait for the result. Kasi, to begin with, because sa pinagdaanan ko hindi because of anything else, na hindi talaga kasi ako bumoto ng Marcos. Para ito, personal. Ever. Personal ko to, kaya ayokong i-generalize kasi I do not want to represent myself na anti-Marcos lang. May pinanguhugutan kasi ako because of my experiences nga, di ba? Busy being poor nga, o di ba? So ngayon, nung nag-election, para lang yung feelings kung bakit ayaw ko ng Marcos. For you also so, si Tita Marilyn, hindi ka nabudol noong 2022? Hindi. Isko ako, tsaka Isko ako at Inday. Oo. Pero solid DDS ako. Kung luluhod si Inday, luluhod ako, Joey. I mean, hindi lang iyak. Kasi for me to put all the effort, dahil nga sa advice nyo na kailangan turuan yung mga bata, I really go through it. Talagang pag minsan gusto mo lang sabunutan, may isa pa akong pamangkin na pawok ang lilintian, o diba? Sarap. Imagine ko. Pero Ilonggo ka? Ilonggo ka? Effort and everything. So, eto ngayon. I believe, kasi we have to, give, kung saan yung due yung bigyan din naman natin si Senator Amy. Hindi ko sinasabing ba't nabobotohin ko siya? No, hindi ganun yun eh. But she did a good job also, di ba? Ngayon, ang pinaka-dilemma ng tao sa tingin ko kung bakit nagagalit, like ako, meron akong pinanguhugutan na hindi talaga ako sa side ng Marcos because of my past nga, di ba? Ngayon, siguro partly di ba, nabudol si Inday. Partly sa tingin ko ang tao kasi hindi forgive acceptance ang pagkabudol ni Inday, na-accept ng tao. But that doesn't extend to Senator Amy, unfortunately, di ba? Kasi siya kasi ang roots of all the evil sa pag-iisip siguro ng tao because of
Yun na nga. Kasi siya yung nag-convince kay Inday. Yes. Oo. Exactly. Tsaka siya talaga yung siya yung nag-forge ng Uniteam. Actually, Yes. Tita Marilyn, meron akong kwento dyan. Kaso nga lang kasi it's not my story to tell.